Si Mang Budi Santoso, isang bilyonaryo sa larangan ng teknolohiya, ay nakaupo sa upuang pangnegosyo ng Flight 2A patungong Singapore. Namumula ang kanyang mukha, hindi lamang sa pagod, kundi maging sa hiya. Sa kanyang kandungan ay si Aisha, ang kanyang 6 na buwang gulang na sanggol na umiiyak ng walang tigil sa loob ng 3 oras. Bawat pasahero sa eroplano ay tila nabingi na sa walang humpay na iyak na hindi kayang patahimikin ng anumang yaman, impluensya o desperadong pagsubok. Sinubukan na ni Budi ang lahat. Nilibot niya ang pasilyo habang buhat ang kanyang anak, nag-alok ng gatas sa bote, pinalitan ang lampin ng paulit-ulit at maging ang pagpapatugtog ng mga dasal sa pamamagitan ng kanyang noise-canceling headphones na idinidiin sa maliit na tainga nito. Wala talagang gumana. Ang mga kapwa pasahero sa business class ay nagbibigay na ng mga tinging puno ng pagkayamot. Maging ang mga flight attendant ay nagbigay na ng iba't ibang payo na walang saysay. Maging ang piloto ay nagbigay ng isang banayad na anunsyo tungkol sa pagsigurong komportable ang bawat isa sa kanilang biyahe na alam ni Budi ay para sa kanya, at doon nangyayari ang isang hindi inaasahang bagay. Isang teenager na nasa edad 16 mula sa economy section ang lumapit sa kinauupuan ni Budi. Halos punit-punit ngunit malinis ang damit ng binatilyo. Ang kanyang backpack ay tinapalan ng duct tape. Nang walang paalam o pagpapakilala, dahan-dahan siyang inabot sa umiiyak na sanggol. Pwede po ba? Mahinang tanong nito. Ang kanyang tinig na bata ay tila nakalusot sa iyak ni Aisha. Si Budi, sa sobrang pagod at kawalan ng pag-asa, ay hindi na nagtanong kung bakit ang isang estranghero, lalo na ang isang bata, ang nag-aalok ng tulong. Tango na lamang ang kanyang isinagot, masyadong pagod para isipin ang anumang protokol o paggalang. Sa sandaling nahawakan ng binatilyo si Aisha, isang kamangha-manghang pangyayari ang naganap. Tumigil ang iyak, isang kabuuang katahimikan ang bumalot sa buong kabin ng eroplano, habang ang mahigit 200 pasahero ay nagpipigil ng hininga, nag-aabang kung magtatagal ang imposibleng kapayapaang ito. Hawak ng binatilyo si Aisha nang may katatagan na hindi akma sa kanyang edad. Dahan-dahan niyang pinindot ang ilang bahagi ng likuran nito habang bumubulong ng isang mahinang awitin na hindi pa naririnig ni Budi. Ang mga matang kanina'y nakapikit sa paghihirap sa loob ng ilang oras ay dahan-dahang nagbukas at tumutok sa mukha ng binatilyo. Sa unang pagkakataon mula noong lumipad sila, mukha siyang payapa, mahinahon, halos masaya. Paano mo nagawa yon? Bulong ni Budi, namangha sa misteryosong binatilyo na nagawa ang hindi nagawa ng mga sanay na tagapag-alaga at espesyalista sa bata. Ngumiti ng mahina ang binatilyo. Ang bunso ko po kasing kapatid ay may koliko. Ilang buwan din po bago ko nalaman kung ano talaga ang epektibo. Napatingin si Budi sa paligid ng cabin at nakita ang isang bagay na nagpatindig sa kanyang puso. Bawat pasahero ay nakatingin sa kanila, hindi na may pagkayamot, kundi may pagkamangha at pasasalamat. Ngunit ang pinakanakagulat kay Budi ay ang kanyang napansin tungkol sa binatang ito na tila gumawa ng himala sa kanyang anak. Ang backpack ng binatilyo ay puno ng mga medalya mula sa mga kompetisyon sa matematika. Ang kanyang mga notebook ay puno ng mga komplikadong ekwasyon at may talino sa kanyang mga mata na tila lumalampas sa kanyang edad. Sino ka? Tanong ni Budi. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at pagkausyoso. Ang binatilyo ay tumingin diretso sa mga mata ni Budi nang may kagulat-gulat na pagkamatanda. Ako po si Fahar, 16 na taong gulang na po ako. Taga South Jakarta po ako at papuntang Singapore para sa isang international math competition. Naramdaman ni Budi ang pagbabago ng kanyang mundo habang napagtanto niya na ang taong nagligtas sa kanyang pagkakawala ng katinuan at sa kaginhawaan ng kanyang anak ay hindi isang sinanay na propesyonal o isang mayamang kapantay. Siya ay isang napakatalinong teenager mula sa isa sa mga pinakamahirap na lugar sa Pilipinas. Ngunit habang patuloy na hawak ni Fahar si Aisha,
na ngayon ay maligayang dumadaldal. Hindi alam ni Budi na ang hindi inaasahang pagtatagpong ito ay magbubunyag ng isang kuwento ng determinasyon, sakripisyo at henyo na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. At walang isa sa kanila ang nakakaalam na ang mangyayari pagkatapos ay susubok sa lahat ng alam ni Budi tungkol sa halaga ng katalinuhan at kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagtulong sa nangangailangan. Si Budi, 42 taong gulang, ang CEO ng Santoso Technology, isang kumpanyang nagkakahalaga ng higit sa 10 trilyong piso na dalubhasa sa artificial intelligence at machine learning. Naglalakbay siya patungong Singapore para sa isang serye ng mga pulong ng board na maaring magtakda ng direksyon ng pagpapalawak ng kanyang kumpanya sa merkado ng Timog Silangang Asya. Karaniwan, naglalakbay si Budi ng mag-isa, nakatuon sa trabaho habang nasa biyahe at tumatawag para sa mga negosyo mula sa 35,000 talampakan ng taas. Ngunit ang biyaheng ito ay iba dahil ang kanyang asawang si Siti ay nagpapagaling mula sa isang emergency surgery at hindi makakasama sa kanilang 6 na buwang gulang na anak. Aisha, pwede kong i-reschedule ang mga appointment ko sa Singapore, sinabi ni Budi kay Siti habang nakahiga ito sa kama ng ospital. Talagang hindi, mariing sagot ni Siti. Napakahalaga ng deal na ito para sa kumpanya. Dalhin mo na lang si Aisha. Gaano kahirap ang alagaan ang isang sanggol para sa isang 5 araw na business trip. Naghanap si Budi ng pinakamahusay na babysitter sa bayan upang makahanap ng isang taong makakasama nila. Ngunit ang babysitter ay nagulat ng pagkakasakit sa huling minuto dahil sa food poisoning. Nang walang oras para makahanap ng kapalit, napunta si Budi sa isang eroplano patungong Singapore kasama ang isang 6 na buwang gulang na sanggol na walang karanasan sa pag-aalaga ng bata at isang schedule na puno ng mahahalagang business meeting. Sa unang oras ng biyahe, si Aisha ay perpekto. Natulog siya ng mahimbing sa basinet ng business class habang binabasa ni Budi ang mga kontrata at financial projection. Naisip niyang tama ang kanyang asawa. Gaano kahirap kaya? Pagkatapos, si Aisha ay nagising at umiyak at ang kumpiyansa ni Budi ay tuluyang naglaho. Sinubukan niyang pakainin ito gamit ang bote na inihanda ni Siti, ngunit matigas na tinanggihan ito ni Aisha. Itinulak ito palayo gamit ang maliliit niyang kamay at umiyak ng mas malakas. Sinubukan niyang palitan ang lampin sa banyo ng eroplano, isang nakakagulat na karanasan na nagpawis at nagpalito sa kanya, ngunit patuloy pa rin si Aisha sa pag-iyak. Sinubukan niyang maglakad sa pasilyo habang mahinahong binubuhat ito tulad ng nakikita niyang ginagawa ni Siti, ngunit ang iyak ni Aisha ay lalo lamang lumakas at naging desperado. Ang mga flight attendant ay nagbigay ng mga payo na may propesyonal na ngiti na hindi maitago ang kanilang lumalaking pagkabahala sa istorbo sa iba pang mga pasahero. Minsan kailangan lang umiyak ng sanggol hanggang sa mapagod sila, diplomatikong sabi ng isang flight attendant. Nasubukan mo na bang magpatugtog ng white noise? Tanong ng isa pa. Ang pagpapatugtog ng tunog ng alon sa dagat, walang gumana. Umiiyak si Aisha ng may intensidad na tila imposible para sa isang napakaliit na nilalang. Habang lumilipas ang mga oras, mas napagtanto ni Budi ang lumalaking pagkamuhi sa kanyang paligid sa kabin ng business class. Sa upuan 1A, ang matandang negosyante na si Pahendra ay lalong nagiging maingay at tinitingnan ang kanyang relo ng dramatikong bawat ilang minuto. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi dapat pinapayagan ang mga bata sa business class, bulong ni Hendra sa kanyang asawa, sapat na malakas para marinig ni Budi. Sa upuan 3B, ang kilalang sosyalan na si Geengeng, Ratna ay agresibong nagtatype sa kanyang cellphone. Marahil ay nagrereklamo sa kanyang mga kaibigan tungkol sa walang pakundangan na mga magulang na sumisira sa kanyang biyahe. May mga taong walang pakundangan sa iba, sabi niya sa kanyang assistant. Kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong anak, hindi mo dapat ito dalhin sa eroplano. Naramdaman ni Budi ang kanyang mukha na nasusunog sa hiya at galit. Ito ang mga tao mula sa kanyang sariling social circle,
mga mayayaman at maimpluwensyang individual na dapat sana ay nakakaunawa na minsan ang mga pangyayari na wala sa iyong kontrol ay lumilikha ng mahirap na sitwasyon. Ngunit ang kanilang paghuhusga ay tila napakahirap dahil si Budi ay nahihirapan sa isang bagay na palagi niyang iniisip na natural sa mga magulang. Siya ay isang henyo sa negosyo na kayang pamahalaan ang bilyon-bilyong dolyar na deal at mamuno sa daan-daang empleyado. Gayunpaman, hindi niya malaman kung paano pasayahin ang sarili niyang 6 na buwang gulang na anak. Ang pinakasakit na bahagi ay ang makita ang paghihirap ni Aisha at maramdaman ang ganap na kawalan ng kakayahan na ayusin ito. Bawat iyak ay tila nagpapahayag hindi lamang ng pisikal na kawalan ng ginhawa, kundi isang mas malalim na pangangailangan na hindi alam ni Budi kung paano tugunan. Habang patuloy ang biyahe, nagsimulang magpanik si Budi, hindi lamang tungkol sa agarang sitwasyon. Mayroon siyang 5 araw ng mahalagang business meeting sa Singapore at hindi niya maaaring dalhin ang isang umiiyak na sanggol sa mga meeting room na puno ng mga potensyal na investor at partner. Ang buong deal ng kanyang pagpapalawak sa Timog Silangang Asya ay maaaring bumagsak kung hindi niya malaman kung paano maayos na alagaan si Aisha. Ang hindi alam ni Budi ay 3 linya sa likod niya sa economy class, si Fahar, 16, ay nakikinig sa iyak ni Aisha nang may lumalaking pag-aalala at pagkilala. Naglalakbay si Fahar ng mag-isa patungong Singapore, dala ang isang backpack na may kaunting mga gamit at isang tiket sa eroplano na binili mula sa perang nakalap ng kanyang komunidad sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga merienda, paghuhugas ng kotse at maliliit na donasyon. Ang International Math Competition ang kanyang tanging pagkakataon para makakuha ng full scholarship sa isang prestihiyosong universidad. Isang pagkakataon na maaaring magpabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi ng buong kinabukasan ng kanyang pamilya. Si Fahar ay mula sa isang mahirap na lugar sa Metro Manila kung saan siya nakatira kasama ang kanyang ina, lola at 3 mas batang kapatid sa isang 2 silid na inuupahan. Ang kanyang ina, si Aling Dewi, ay nagtatrabaho ng 2 shift bilang isang nurse aide upang suportahan ang pamilya, habang ang kanyang lola, si Lola Amina, ang nagbabantay sa mga bata sa araw. 2 taon na ang nakakaraan, ipinanganak ang bunso niyang kapatid na si Zahra na may malalang koliko, kaya't umiiyak ito ng ilang oras araw at gabi. Hindi kinaya ng pamilya ang pagpapatingin kay Zahra sa isang espesyalista o ang pagbili ng mamahaling gamot. Kaya't ginugol ni Fahar ang mga buwan sa pag-aaral tungkol sa mga lunas sa koliko, pag-aaral ng mga teknik sa pagmasahe ng sanggol, at pag-eksperimento ng iba't ibang paraan para patigilin ang pag-iyak ng kanyang kapatid. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsubok, pasensya at determinasyon, natuklasan ni Fahar ang kombinasyon ng banayad na pressure points, isang partikular na posisyon sa pagbubuhat at isang nakakakalmang pamamaraan na kayang patigilin ang iyak ni Zahra sa loob ng ilang minuto. May magic hands ang batang yan, proud na sasabihin ni Lola Amina, kahit sinong sanggol kayang pakalmahin. Habang nakikinig si Fahar sa pag-iyak ni Aisha na umaalingaw-ngaw sa buong cabin ng eroplano, nakilala niya ang uri ng desperadong iyak na ipinapakita rin ni Zahra. Naririnig niya ang tiyak na tono at ritmo na nagpapahiwatig na ang sanggol ay nakakaranas ng digestive discomfort na may kasamang overstimulation. Walang nakakaalam na kaya niyang tumulong, ngunit alam din niyang ang isang teenager mula sa masa na lalapit sa isang mayamang negosyante sa business class ay malamang na tingnan ng may pagdududa, pagkamuhi o direktang pagtanggi. Si Fahar ay nakaranas na ng sapat na diskriminasyon at pagkiling sa loob ng kanyang 16 na taon upang malaman na marami ang titingin sa kanya bilang isang banta kaysa isang tagapagligtas, anuman ang kanyang mga intensyon o kakayahan. Sa loob ng 10 oras, pinag-isipan ni Fahar ang kanyang desisyon. Kinuha niya ang kanyang math textbook at sinubukang mag-focus sa paghahanda para sa kompetisyon na kumakatawan sa kanyang kinabukasan.
Ngunit ang papalala at desperadong iyak ni Aisha ay ginagawang imposible ang konsentrasyon. Sa huli, ang awa ni Fahar ay nadaig ang kanyang takot sa pagtanggi. Isinara ni Fahar ang kanyang textbook at tumayo. Binabaliwala ang mga mausisang tingin ng mga pasahero sa malapit na nagtataka kung bakit naglalakad ang isang teenager patungong business class. Ang flight attendant sa hagdanan sa pagitan ng economy at business class ay tumingin kay Fahar nang may magalang na pagdududa. "May maitutulong po ba ako sa inyo?" Tanong nito, malinaw na handang ibalik siya sa kanyang upuan. "Yung sanggol po sa business class," mahinang sabi ni Fahar. "Baka po kaya akong makatulong." Tumingin ang flight attendant nang may pagdududa. "Kasama niyo po ba ang pamilya sa business class?" Tanong nito. "Hindi po," magalang na sagot ni Fahar. "Ngunit may karanasan po ako sa koliko at nakikilala ko po ang uri ng kanyang pag-iyak. Minsan may mga pamamaraan na makakatulong." Sumulyap ang flight attendant sa business class kung saan ang iyak ni Aisha ay umabot sa bagong antas ng intensity. Pagkatapos ay tumingin muli sa seryosong mukha ni Fahar. "Hayaan niyo po akong itanong sa kanyang ama," sabi nito ng diplomatiko. Ngunit bago pa man ito makakilos, lumitaw si Budi Santoso sa pasilyo, buhat ang umiiyak na si Aisha at mukhang lubos na napipilayan. "Narinig ko po na mayroon pong makakatulong," tanong ni Budi ng desperado. Ang kanyang karaniwang kalmadong executive na presensya ay lubos na nasira ng mga oras ng paghihirap ng kanyang anak. Huminga ng malalim si Fahar. Alam na ang sandaling ito ay magtatakda kung siya ay tatanggapin bilang isang tagapagligtas o itataboy bilang isang hindi karapat-dapat na impostor. "Sir, ako po si Fahar. Alam ko po na bata pa lang ako. Ngunit mayroon po akong maliit na kapatid na may matinding koliko at natutunan ko po ang ilang mga pamamaraan na nakatulong sa kanya. Sa tingin ko po, baka ganito rin ang nararanasan ng inyong anak." Tumingin si Budi kay Fahar, talagang pinagmamasdan ito sa unang pagkakataon. Nakita niya ang katalinuhan sa mga mata ng binatilyo, ang kumpiyansa sa kanyang tindig at higit sa lahat, ang tunay na pag-aalala para sa kapakanan ni Aisha. Si Budi ay sapat na pagod at sapat na desperado upang isaalang-alang ang tulong mula sa anumang mapagkukunan. "Anong klaseng mga pamamaraan?" tanong ni Budi. Lumakas ang boses upang marinig ito sa ibabaw ng iyak ni Aisha. Banayad na pressure sa ilang mga punto sa kahabaan ng kanyang gulugod na sinamahan ng isang partikular na posisyon sa pagbubuhat na maaaring magpagaan ng gas at presyon sa digestive system, paliwanag ni Fahar ng propesyonal. Minsan, ang mga sanggol ay masyadong na-stimulate dahil sa sobrang pag-alog at paggalaw. Kailangan nila ng tahimik at matatag na presyon sa halip. Napatingin si Budi sa paligid ng business class cabin at napagtanto na bawat pasahero ay nanonood sa kanilang interaksyon ng may matinding interes. Ang ilan ay may pagdududa tungkol sa pagtanggap ng tulong mula sa isang teenager, habang ang iba ay mukhang umaasa na may makakapagdala na ng kapayapaan sa kanilang biyahe. Gumawa si Budi ng desisyon na magbabago sa lahat. "Sige po, pakiusap," sabi niya. Inabot si Aisha kay Fahar. "Kung sa tingin mo ay kaya mong tulungan siya, handa akong subukan ang lahat." Ang nangyari pagkatapos ay tila sumalungat sa lohika at medikal na pag-unawa. Sa pagdampi ng sanay na kamay ni Fahar kay Aisha, nagsimulang humupa ang iyak nito. Hawak siya ni Fahar sa isang partikular na posisyon na hindi pa nakikita ni Budi. Sinusuportahan ang ulo at leeg nito sa isang kamay habang naglalapat ng banayad, ritmikong presyon sa kahabaan ng gulugod nito sa isa pa. Ang mga sanggol na may koliko ay madalas na may trapped gas at digestive discomfort, paliwanag ni Fahar ng mahina habang siya'y gumagawa. Ang posisyong ito ay tumutulong na mapalabas ang presyon habang ang pagmasahe sa likod ay nagpapasigla sa kanilang digestive system. Ang iyak ni Aisha ay humupa sa pagdaing, pagkatapos ay naging mahinahong hikbi, pagkatapos ay naging ganap na katahimikan. Buong business class cabin ay nanonood ng may pagkamangha
habang nagsimulang bumulong si Fahar ng isang mahinang melodikong awitin na tila nagpapabighani sa sanggol. Ang mga mata ni Aisha, na kanina'y nakapikit sa paghihirap, ay dahan-dahang nagbukas at tumutok sa mukha ni Fahar. "Saan mo natutunan yang awitin na yan?" tanong ni Budi, nahuhumaling sa pagbabago sa kanyang anak. "Si lola ko po, tinuruan ako," sagot ni Fahar, ipinagpatuloy ang banayad na pagmasahe sa likod. Sabi niya, yan daw ang lullaby na kinakanta sa kanya noong bata pa siya. Minsan, ang mga lumang awitin ay nagdadala ng kakaibang ginhawa. Pinanood ni Budi si Aisha na tuluyang mag-relax sa yakap ni Fahar. Ang maliliit niyang kamao na kanina'y nakakuyom sa paghihirap ay dahan-dahang nagbukas. Ang kanyang paghinga ay naging malalim at regular. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, mukha siyang payapa. Ang negosyante sa upuan 1A na malakas na nagreklamo tungkol sa istorbo ay tumingin na ngayon kay Fahar ng may malinaw na pagkamangha. "Kamangha-mangha," sabi ni Ginoong Hendra sa kanyang asawa. "Talagang kamangha-mangha," inilapag ni Gning. Ratna ang kanyang cellphone at tumingin kay Fahar na may halo ng pagkabigla at paggalang. "Hindi ko pa nakita ang ganito," bulong niya sa kanyang assistant. Nagtipon ang mga flight attendant sa malapit, namamangha sa biglaang pagbabago sa atmosfera ng cabin. "Gaano katagal kaya siyang mananatiling tahimik?" tanong ni Budi kay Fahar. "Kung tama po ang iniisip ko, dapat siyang makatulog ng mahimbing hanggang sa matapos ang biyahe," confident na sagot ni Fahar. Nalabas na po ang presyon sa kanyang digestive system at hindi na siya overstimulated. Tulad ng prediction ni Fahar, nagsimulang kumurap-kurap ang mga mata ni Aisha habang siya'y nahuhulog sa mahimbing na pagtulog. Habang dahan-dahang ibinabalik ni Fahar ang natutulog na si Aisha sa yakap ni Budi, pinanatili ang parehong suportadong posisyon. Napansin ni Budi ang binatilyong ito na may bagong pananaw. "Fahar, sinabi mo na papunta ka sa Singapore para sa isang math competition?" Mahinang tanong ni Budi. Ayaw nagisingin si Aisha. "Opo, sir. International math competition po. Para po sa mga high school students yan at ang mga top finishers ay nakakakuha ng full scholarship sa mga universidad tulad ng UP, Ateneo at LaSalle." Namangha si Budi sa kasalimuotan nito. "Tiyak na napakatalino mo sa matematika." Bahagyang nagkibit-balikat si Fahar. "Mahilig po akong mag-solve ng mga problema. Map sa math equations man yan o pag-alam kung paano pakalmahin ang isang umiiyak na sanggol. Para sa akin, pareho silang palaisipan na nangangailangan ng tamang lapit." "Ikuwento mo sa akin ang tungkol sa iyong pinagmulan," sabi ni Budi. Nakaupo sa kanyang upuan habang si Aisha ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Paano ang isang 11 anyos mula sa South Jakarta ay nakakwalify sa isang international math competition? Nagliwanag ang mga mata ni Fahar habang ibinabahagi niya ang kanyang kwento. Bagaman nanatili siyang nakatayo sa pasilyo, hindi tiyak kung pinapayagan siyang umupo sa isang bakanteng upuan sa business class sa tabi ni Budi. "Mahusay po ako palagi sa mga numero, ngunit ang paaralan ko sa South Jakarta ay walang malakas na programa sa matematika. Karamihan sa aking pag-aaral ay self-study gamit ang mga aklat sa library at online resources. Ang math teacher ko po, si Miss Cartini, ay napansin ang aking kakayahan noong grade 8 ako at nagsimula siyang magbigay sa akin ng mga karagdagang problema para malutas. Nang natapos ko ang buong high school curriculum sa loob ng 6 na buwan, tinulungan niya akong makahanap ng mga online college courses." "Paano ka nag-qualify para sa kompetisyon sa Singapore?" tanong ni Budi. "Napanalunan ko po ang regional competition sa Metro Manila, pagkatapos ay ang national championship at pagkatapos ay ang national qualifying rounds." Paliwanag ni Fahar ng casual, "Bawat antas ay lalong nagiging mahirap, ngunit palagi kong nakikita ang pattern sa mga problema sa matematika na hindi napapansin ng iba." Nagsimulang maunawaan ni Budi na hindi lamang siya nakikipag-usap sa isang karaniwang tinidier. Nagsasalita siya sa isang math genius na ang intelektual na talento ay kasing kahanga-hanga ng kanyang kakayahang pakalmahin ang isang umiiyak na sanggol.
Paano napondohan ang iyong biyahe patungong Singapore? Tanong ni Budi. Kahit na siya ay may hinala na alam na niya ang sagot, ang ekspresyon ni Fahar ay naging mas seryoso. Ang aking komunidad po ang nag-ipon ng pera para sa aking tiket sa eroplano at akomodasyon. Ang mga barbershop sa aming block, ang mga miyembro ng simbahan, mga kapitbahay na halos hindi na makabayad ng kanilang mga bill. Lahat po sila ay nag-ambag dahil naniniwala sila sa aking potensyal. Naramdaman ni Budi ang isang malalim na pagbabago sa kanyang pag-unawa sa binatilyong nakaupo sa tabi niya. Si Fahar ay hindi lamang likas na mahusay. Siya ay nagdadala ng pag-asa at mga pangarap ng buong komunidad na namuhunan sa kanyang tagumpay sa kabila ng kanilang sariling mga pinansyal na paghihirap. Paano kung manalo ka sa kompetisyon? Tanong ni Budi. Full scholarship sa isang premier university na may dagdag na pondo para sa living expenses, sagot ni Fahar. Ang kanyang tinig ay puno ng tahimik na determinasyon. Ibig sabihin po niyan, makakapag-aral ako ng advanced mathematics at computer science at sa huli ay makakabalik sa aking komunidad para gumawa ng mga educational program para sa iba pang mga bata na tulad ko. Napagtanto ni Budi na siya ay nakasaksi ng isang bagay na pambihira. Hindi lamang ang henyo sa matematika, kundi ang uri ng karakter at pananaw na kayang magpabago sa mundo kung mabibigyan ng tamang pagkakataon. Ngunit napagtanto din niya na si Fahar ay nagdadala ng napakalaking pressure. Isang kompetisyon lamang ang magtatakda kung matutupad niya ang kanyang mga pangarap o babalik siya sa Maynila na alam na ang pamumuhunan ng kanyang komunidad sa kanya ay nasayang. Habang patuloy na natutulog ng mahimbing si Aisha, napansin ni Budi ang kanyang sarili na gumagawa ng desisyon na nakagulat kahit sa sarili niya. Fahar, mayroon akong alok para sa iyo, sabi ni Budi. Ang kanyang executive na isipan ay nakabuo na ng plano. Mukhang mausyoso si Fahar, ngunit nag-iingat. Anong klasing alok po, sir? Nasa Singapore ako para sa 5 araw ng mahahalagang business meetings. At gaya ng nakita mo, hindi talaga ako handa na mag-alaga kay Aisha habang nagsasagawa ng international business negotiations. Huminto si Budi sandali. Maingat na pinagmamasdan ang reaksyon ni Fahar. Gusto kitang i-hire bilang babysitter ni Aisha para sa aking biyahe sa Singapore. Babayaran kita ng PHP 7,500 bawat araw, magbibigay ng katabing hotel room sa aking kwarto at sisiguraduhin kong mayroon kang transportasyon papunta at mula sa iyong math competition. Napatitig si Fahar kay Budi nang may pagkabigla. PHP 7,500 bawat araw, sir. Mas malaki pa po yan sa kinikita ng nanay ko sa loob ng 1 linggo. Iyan ang bayad sa isang profesional na babysitter sa Singapore, sagot ni Budi. At sa totoo lang, napatunayan mo na mas mahusay ka pa kay Aisha kaysa sa sinumang profesional na maaari kong i-hire. Umiikot ang isipan ni Fahar habang pinag-iisipan niya ang implikasyon ng alok ni Budi. Ang pera ay magpapabago sa buhay ng kanyang pamilya. Ngunit nag-aalala din siya tungkol sa pagpapanatili ng kanyang focus sa kompetisyon na kumakatawan sa kanyang kinabukasan. Sir Budi, labis ko pong ikinatutuwa ang inyong alok, ngunit kailangan ko pong maging ganap na handa para sa math competition na ito. Ang buong kinabukasan ko po ay nakasalalay sa aking pagganap. Ngumiti si Budi, pinapansin ang pagkamature at ang mga prioridad na ipinakita ni Fahar. Lubos ko pong nauunawaan. Ang kompetisyon ang una. Kakailanganin ko lang po ng tulong niyo kay Aisha habang may mga business meetings ako. At sa gabi, magkakaroon po kayo ng buong kalayaan na mag-aral at maghanda sa inyong free time. Sumandal si Budi. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. Fahar, sa nakalipas na 3 oras, nagpakita ka sa akin ng isang bagay na hindi ko madalas makita sa aking business career. Isang tao na kayang mag-solve ng mga problema na hindi kayang lutasin ng iba, na nananatiling kalmado sa ilalim ng presyon at kumikilos ng may tunay na awa sa halip na pansariling interes. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Fahar.
Maari kang manatili sa iyong economy seat at balewalain ang umiiyak na sanggol na hindi iyong responsibilidad. Sa halip, sinubukan mong tanggapin ang pagtanggi at kahihiyan para tulungan ang isang estranghero. Ang ganitong uri ng karakter ay mas bihira kaysa sa henyo sa matematika. Naramdaman ni Fahar ang pagkabigla sa hindi inaasahang pagbabago ng kanyang biyahe patungong Singapore. Ang nagsimula bilang isang scholarship competition ay naging isang bagay na mas malaki at mas komplikado. Pwede po bang magkaroon ako ng oras para pag-isipan ito? Tanong ni Fahar. Siyempre, sagot ni Budi. Ngunit mayroon pa akong isang bagay na dapat banggitin. Ano po iyon? Naging mas seryoso ang ekspresyon ni Budi. Ang aking kumpanya, ang Santoso Technology, ay may foundation na nagbibigay ng scholarships at mentoring para sa mga hindi kapani-paniwalang matatalinong estudyante mula sa mga marginalized na komunidad. Hindi mahalaga kung paano ka mag-perform sa math competition, gusto kong pag-usapan kung paano namin susuportahan ang iyong mga layuning pang-edukasyon. Naramdaman ni Fahar ang pagtibok ng kanyang puso habang napagtanto niya na ang hindi inaasahang pagtatagpong ito ay maaaring magbukas ng mga pinto na hindi niya kailanman naisip na posible, ngunit naramdaman din niya ang bigat ng kawalan ng katiyakan. Ang pagtanggap ba ng kawanggawa mula sa isang bilyonaryo ay makakaapekto sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at dangal? Habang nagsisimulang bumaba ang eroplano patungong Singapore, napagtanto ni Fahar na ang math competition na kanyang tinatakbo ay maaaring hindi ang pinakamahalagang pagsusulit na kanyang haharapin sa kanyang pananatili sa Singapore. Ang tunay na pagsubok ay ang paglalakbay sa komplikadong mundo ng yaman, pribilehiyo at oportunidad na kinakatawan ni Budi Santoso habang nananatiling tapat sa mga halaga at komunidad na humubog sa kanya sa kahanga-hangang binatilyo na siya. Ngunit habang nakatingin si Fahar sa natutulog na sanggol na si Aisha sa yakap ng kanyang ama, alam niyang ang sandaling ito ay nagpabago sa kanyang buhay sa paraang nagsisimula pa lamang niyang maunawaan. Nang lumapag ang eroplano sa Changi Airport ng Singapore, gumawa si Fahar ng desisyon na magpapabago sa kanyang buong kinabukasan. Sir Budi, sabi ni Fahar nang mahina habang nagsisimulang kunin ng mga pasahero ang kanilang mga gamit. Tinanggap ko na po ang inyong alok. Tutulungan ko po kayong alagaan si Aisha sa inyong mga business meeting. Naramdaman ni Budi ang kaginhawahang lumipas sa kanya habang napagtanto niyang hindi niya kailangang harapin ang mahalagang negosasyon habang inaalagaan ang isang sanggol ng mag-isa. Ngunit higit pa roon, siya ay talagang sabik tungkol sa pagkakataong matuto pa tungkol sa kahangahangang binatilyong ito. Magaling, sagot ni Budi. Inaayos si Aisha sa kanyang kandungan habang patuloy itong natutulog ng mahimbing. May kotse nang naghihintay para dalhin tayo sa hotel. Pag-uusapan natin ang mga detalye ng ating arrangements habang nasa biyahe. Habang naglalakad sila sa airport kasama ang isang bilyonaryong CEO, isang natutulog na sanggol at isang teenager mula sa South Jakarta, hindi mapigilan ni Fahar na mapansin ang mga mausisang tingin na kanilang nakukuha. Sanay na siyang hindi napapansin sa karamihan ng mga sitwasyon, ngunit ang paglalakad kasama si Budi Santoso ay nagbigay sa kanya ng biglaang pagiging kapansin-pansin sa paraang nakakatuwa at nakakabigla. Ang naghihintay na kotse sa labas ay hindi katulad ng anumang nakita ni Fahar. Ang isang slick na itim na Toyota Alphard ay may driver na nakasuot ng uniforme at interior na mas mukhang isang marangyang opisina kaysa sa isang sasakyan. Bukas na po ang simula ng International Math Competition sa opening ceremony, sabi ni Fahar habang sila ay nag-aayos sa kotse. Ang aktual na kompetisyon ay tatagal ng 3 araw na may iba't ibang rounds na susubok sa iba't ibang math skills. Nakikinig ng mabuti si Budi habang ipinapaliwanag ni Fahar ang format ng kompetisyon na mangha sa kumpletong paghahanda at estratehikong pag-iisip ng binatilyo. Ano ang iyong pinakamalakas na mga area? Tanong ni Budi. Number theory at combinatorics. Confident na sagot ni Fahar. Mahusay din ako sa problem solving sa ilalim ng time pressure na napakahalaga para sa ganitong uri ng kompetisyon.
Habang nagmamaneho sila sa masikip na mga kalsada ng Singapore, napansin ni Budi ang kanyang sarili na pinagmamasdan si Fahar ng may lumalaking paggalang. Hindi lamang siya isang matalinong tinedyer sa matematika. Siya ay isang binatilyo na may pambihirang analytical skills, emosyonal na katalinuhan at uri ng determinasyon na nakikilala ni Budi mula sa kanyang sariling pag-angat sa mundo ng negosyo. Pagdating nila sa 5-star Raffles Hotel sa gitna ng Singapore, naramdaman ni Fahar na tila nakapasok siya sa ibang universo. Ang lobby ng hotel ay mas elegante kaysa sa anumang gusaling na pasukan ni Fahar na may marmol na sahig, kristal na chandelier at muebles na marahil ay mas mahal kaysa sa taunang upa ng kanyang pamilya. Ginoong Budi, maligayang pagbabalik, sabi ng hotel manager na lumapit sa kanila na may profesional na sigasig. Ang inyong regular na suite ay nakahanda na at naghanda kami ng magkatabing kwarto gaya ng inyong kahilingan. Habang umaakyat sila sa elevator patungo sa mga upper floors, sinubukan ni Fahar na iproseso ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Wala pang 12 oras ang nakalipas, siya ay nakaupo sa economy class, nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng pera para sa pagkain sa kanyang pananatili sa Singapore. Ngayon, siya ay naninirahan sa isang marangyang hotel suite bilang bisita ng isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa Pilipinas. Ang suite ni Budi ay mas malaki kaysa sa buong inuupahang bahay ng pamilya ni Fahar na may mga bintanang mula sa sahig hanggang kisame na nag-aalok ng nakamamanghang tanawin ng Singapore, isang kumpletong kusina, isang dining area at ilang kwarto. Ang inyong kwarto ay nasa pintong iyon, sabi ni Budi, tinuturo ang katabing suite. Magkakaroon kayo ng buong privacy, sariling banyo, at 24 oras room service. Binuksan ni Fahar ang pinto ng kanyang kwarto at naramdaman ang pagkabigla sa kagandahan at laki nito. Ang kama ay mas malaki kaysa sa anumang nakita niya. Ang banyo ay may marmol na bathtub at mga gintong fixtures at ang bintana nito ay nag-aalok ng nakamamanghang tanawin ng Gardens by the Bay. Sir Budi, ito po ay hindi ka panipaniwala. Ngunit kailangan ko pong magtanong, bakit po kayo napaka-enereroso? Halos hindi nyo naman po ako kilala. Naghahanda si Budi ng bote para kay Aisha na nagsisimulang magising mula sa kanyang mahabang pagtulog. Fahar, sa aking business career, natutunan kong makilala ng mabilis ang mga pambihirang tao. Ang ginawa mo sa eroplano ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Nagpakita ito ng problem-solving skills, emosyonal na katalinuhan, at katapangan na kumilos kapag ang iba ay hindi. Huminto si Budi sandali, sinusubukan ang temperatura ng bote ni Aisha sa kanyang pulso. Ngunit higit pa roon, ipinaalala mo sa akin ang sarili ko noong aking edad. Nagmula din ako sa isang background kung saan bihira ang mga pagkakataon at kinailangan kong magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa iba upang patunayan ang aking halaga. Naramdaman ni Fahar ang pagkabigla sa pahayama ito. Hindi po kayo lumaki na mayaman. Ngumiti si Budi habang masiglang tinatanggap ni Aisha ang bote. Ang aking ama ay isang factory worker sa Cebu at ang aking ina ay naglilinis ng mga opisina upang mabuhay. Nakakuha ako ng scholarship para mag-aral ng business sa University of the Philippines at binuo ko ang aking kumpanya mula sa wala. Ang impormasyong ito ay nagpabago sa buong pananaw ni Fahar tungkol kay Budi. Inakala niya na lahat ng bilyonaryo ay ipinanganak na may pribilehiyo. Ngunit ito ay patunay na ang pambihirang tagumpay ay maaaring magmula sa simpleng simula. Ang pagkakaiba, dagdag ni Budi, ay nagkaroon ako ng mga mentor sa daan na naniniwala sa aking potensyal at nagbukas ng mga pinto na hindi ko mabuksan ng mag-isa. Gusto kong maging ganitong uri ng mentor para sa iyo. Kinaumagahan, nagising si Fahar sa marangyang hotel room, puno ng pagkasabik at kaba tungkol sa kompetisyon na magtatakda ng kanyang kinabukasan. Nakapaghanda na si Budi ng almusal na idiniliver sa kanilang 2 kwarto, kasama ang isang schedule na nagpapakita ng kanyang mga business meeting at ang mga pangangailangan sa pag-aalaga ni Aisha. Mayroon akong mga meeting mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. ngayon. Ipinaliwanag ni Budi habang sila ay nag-aalmusal.
Karaniwan, si Aisha ay natutulog mula 1 p.m. hanggang 3 p.m. Kaya't magkakaroon ka ng 2 oras na buong kalayaan para mag-focus sa iyong kompetisyon. Pinahahalagahan ni Fahar ang pag-unawa ni Budi sa kanyang mga prioridad. Ngunit napag-alaman din niya na ang pag-aalaga kay Aisha ay natural at kasiyasiya sa halip na nakakapagpabigat. Ang opening ceremony para sa International Math Competition ay ginanap sa University of the Philippines. Isang makasaysayang gusali kung saan ang ilan sa pinakamalaking siyentipikong pagtuklas sa mundo ay inanunsyo. Pumasok si Fahar sa auditorium at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso habang nakikita niya ang daan-daang matatalinong teenager sa matematika mula sa buong mundo. Ito ang pinakamahusay na mga kabataang isip mula sa 60 iba't ibang bansa. Bawat isa ay kumakatawan sa rurok ng math achievement sa kanilang rehiyon. Maligayang pagdating sa ika-40 taunang International Math Competition Championship. Ipinahayag ni Dr. Sariwijaya, direktor ng kompetisyon, kayo ay kumakatawan sa hinaharap ng math research at innovation. Sa susunod na 3 araw, haharap kayo sa mga hamon na idinisenyo upang subukan hindi lamang ang inyong computational skills, kundi pati na rin ang inyong creativity, logic, at kakayahang mag-solve ng mga problema na walang malinaw na solusyon. Tumingin si Fahar sa paligid ng auditorium at nakaramdam ng parehong pagka-intimidate at pagkasabik. Ang ilang mga kakumpetensya ay nagsusuot ng mamahaling suit at nagdadala ng mga high-tech na calculator na malinaw na kumakatawan sa mga pribadong paaralan na may sapat na pondo at mayayamang pamilya. Ang iba, tulad ni Fahar, ay nagsusuot ng simpleng damit at nagdadala ng basic na gamit, kumakatawan sa mga komunidad na nag-alay ng sakripisyo upang ipadala sila dito. Ngunit natutunan ni Fahar ang isang mahalagang bagay sa kanyang pagkikita sa eroplano kay Budi. Ang tagumpay ay hindi tinutukoy ng background o resources. Ito ay tinutukoy ng kakayahang mag-solve ng mga problema na hindi kayang lutasin ng iba. Ang unang round ng kompetisyon ay binubuo ng individual na problem solving kung saan bawat kalahok ay nagtatrabaho ng mag-isa upang malutas ang mga lalong komplikadong math puzzles. Binuksan ni Fahar ang kanyang test booklet at naramdaman ang kanyang kumpiyansa na lumalaki habang binabasa niya ang unang problema. Ito ay may kinalaman sa number theory, isa sa kanyang pinakamalakas na area, at mabilis niyang nakikita ang pattern na nagmumungkahi ng ilang posibleng diskarte sa solusyon. Sa loob ng susunod na 4 na oras, nawala si Fahar sa mundo ng math problem solving. Bawat tanong ay nagpapakita ng isang natatanging hamon na nangangailangan sa kanya na pagsamahin ang iba't ibang math concepts sa malikhaing paraan. Ang mga problema ay mula sa purong matematika hanggang sa praktikal na mga aplikasyon. Pagtukoy sa optimal distribution pattern para sa isang telecommunications network. Pag-compute ng probability distribution para sa genetic inheritance patterns. Paglutas ng komplikadong geometric proofs na kinabibilangan ng multidimensional spaces. Paghahanap ng algorithmic solutions para sa resource allocation problems. Si Fahar ay nagtrabaho ng steady at methodical. Ginagamit ang mga pamamaraan na itinuro ng kanyang lola tungkol sa pananatiling kalmado sa ilalim ng presyon kasama ang mga analytical skills na kanyang binuo sa pamamagitan ng taon ng self-study. Nang tawagin ang oras, naramdaman ni Fahar ang isang maingat na pagiging optimistiko tungkol sa kanyang pagganap. Ngunit alam niya na ang kompetisyon ay lalong magiging mahirap sa susunod na 2 araw. Pagkatapos ng unang round ng kompetisyon, bumalik si Fahar sa hotel para mahanap si Budi na nagtatapos ng isang video conference call kasama ang mga investor sa Tokyo. Kumusta ang resulta? Agad na tanong ni Budi. Ang kanyang taos-pusong pag-aalala ay malinaw sa kanyang tinig. Sa tingin ko po ay nagawa ko ng maayos ang unang round, sagot ni Fahar. Ngunit mayroon pong ilang napakatalentadong kakumpetensya dito. Ang antas ng math sophistication ay mas mataas kaysa sa anumang naranasan ko na,
Naririnig ni Budi ang bahagyang kawalan ng katiyakan sa tinig ni Fahar at nakilala ang self-doubt na madalas na nakakaapekto sa mga mataas na achievement kapag nahaharap sila sa bagong antas ng kompetisyon. Fahar, maaari ko bang sabihin sa iyo ang isang bagay na natutunan ko sa aking unang malaking business presentation? Sumang-ayon si Fahar nang mausyoso sa pananaw ni Budi. Nagpresenta ako sa isang silid na puno ng venture capitalists na may dekada pa ng karanasan kaysa sa akin at nagsimula akong magduda kung ako ba ay nararapat na naroon. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na inimbitahan nila ako sa pulong na iyon dahil mayroon akong mahalagang maiaalok, isang perspektibo at isang hanay ng mga kasanayan na hindi nila makita saan man. Inayos ni Budi si Aisha sa kanyang high chair habang naglalaro ito ng mga makukulay na blocks. Hindi ka pinili para sa kompetisyong ito, nang basta-basta. Nakuha mo ang iyong lugar dito sa pamamagitan ng pambihirang math ability. Magtiwala ka sa mga kasanayang nagdala sa iyo dito. Naramdaman ni Fahar ang kanyang kumpiyansa na bumabalik habang sinisipsip niya ang payo ni Budi. Napakarami niyang oras ang ginugol sa pagtutok sa mga kalamangan ng kanyang mga kakumpetensya, kaya't nakalimutan niya ang kanyang sariling natatanging lakas. Ngayon, dagdag ni Budi na may ngiti. Naniniwala akong nag-hire ako ng isang tao na tutulong sa akin kay Aisha ngayong hapon. Mayroon akong mahalagang meeting sa mga potensyal na partner para sa aming Southeast Asian expansion. Sa loob ng susunod na 3 oras, natuklasan ni Fahar na ang pag-aalaga kay Aisha ay nakakakalma at nakakapagpabata. Ang kanyang pagkausyoso sa mundo sa kanyang paligid ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling interes sa paghahanap ng mga bagong pattern at solusyon. Tinuruan ni Fahar si Aisha ng mga simpleng konsepto sa matematika gamit ang kanyang mga laruan, pagbibilang ng blocks, pag-aayos ng mga hugis ayon sa kulay at laki, at paggawa ng mga pattern gamit ang kanyang stuffed animals. Tingnan mo, Aisha, sabi ni Fahar, inaayos ang kanyang mga blocks sa isang pagkakasunod-sunod. Kung mayroon tayong 2 pulang blocks, tapos 4 na blue blocks, tapos 6 na yellow blocks, ano po ang susunod? Palakpak si Aisha at kumuha ng isang green block. Kahit papaano ay nauunawaan niya ang pattern, kahit sa edad na 6 na buwan. Napagtanto ni Fahar na ang pagtuturo ng mga konsepto sa matematika sa isang sanggol ay nakakatulong sa kanya na mag-isip tungkol sa mga fundamental principles sa bagong paraan. Isang paghahanda na magiging kapakipakinabang para sa mga susunod na rounds ng kompetisyon. Ang pangalawang araw ng kompetisyon ay kinabibilangan ng team problem solving kung saan ang isang grupo ng 4 na kalahok ay kailangang magtulungan sa komplikadong math challenge din na nangangailangan ng maraming perspektibo at diskarte. Na-assign si Fahar sa isang team kasama ang mga kakumpetensya mula sa Japan, Germany at Brazil. Sa simula, nakaramdam siya ng kaba sa pagtatrabaho kasama ang mga estudyante na malinaw na nakatanggap ng mas formal na math training kaysa sa kanya. Ngunit habang nagsisimula silang magtrabaho sa kanilang unang challenge ang pagdidisenyo ng isang algorithmic solution para ma-optimize ang daloy ng trapiko sa malalaking lungsod, natuklasan ni Fahar na ang kanyang natatanging background ay nagbibigay ng isang kalamangan. Sa Metro Manila, naobserbahan ko po ang mga traffic patterns ng personal, nag-ambag si Fahar sa talakayan ng team. Ang mga mathematical models ay kailangang isaalang-alang ang mga real-world variables tulad ng human behavior, weather conditions, at emergency situations. Si Kenji mula sa Japan na nagtatrabaho sa isang purong theoretical approach ay tumingin kay Fahar ng may bagong paggalang. Napakahusay na punto. Ang ating mga math solutions ay kailangang maging praktikal na maipapatupad. Habang lumilipas ang araw, natuklasan ni Fahar na natural siyang gumaganap ng isang pamumuno sa kanyang team. Ang kanyang kakayahang pagdugtungin ang theoretical mathematics at practical problem solving ay humanga sa kanyang mga kasamahan sa team at tinulungan silang bumuo ng mas komprehensibong mga solusyon. Fahar,
Ang iyong diskarte sa problemang ito ay napakatalino, sabi ni Maria mula sa Brazil. Nakikita mo ang mga koneksyon na hindi namin napapansin. Sa pagtatapos ng pangalawang araw, ang team ni Fahar ay nakapag-score sa top 3 para sa kanilang collaborative solutions at si Fahar ay nakatanggap ng pagkilala mula sa mga hurado ng kompetisyon para sa kanyang innovative thinking. Ngunit higit pa, nakakuha si Fahar ng kumpiyansa sa kanyang kakayahang makipagkumpetensya sa pinakamataas na antas ng math achievement habang nananatiling tapat sa kanyang natatanging paraan ng paglutas ng problema. Sa gabing iyon, habang ikinukuwento ni Fahar ang kanyang mga karanasan sa kompetisyon habang tinutulungan si Aisha sa kanyang hapunan, napansin ni Budi ang kanyang sarili na muling binabago ang kanyang paunang paghuhusga tungkol sa potensyal ng binatilyo. Inuna ni Budi si Fahar bilang isang matalinong teenager sa matematika na karapat-dapat sa suportang pang-edukasyon. Ngunit sa pagmamasid, sa analytical approach ni Fahar sa pag-aalaga ng sanggol, ang kanyang mga kakayahan sa pamumuno at ang kanyang kakayahang pagdugtungin ang iba't ibang mga mundo ng karanasan. Nagsimulang makakita si Budi ng isang bagay na mas makabuluhan. Fahar, may gusto akong pag-usapan na mahalaga sa iyo, sabi ni Budi matapos patulugin si Aisha. Ano po iyon, Sir Budi? Anuman ang iyong maging resulta sa final round bukas, nais kong ialok sa iyo ang isang posisyon sa aking kumpanya pagkatapos mong makumpleto ang iyong edukasyon. Tila nabigla si Fahar. Anong klasing posisyon po? Pinag-iisipan kong lumikha ng isang bagong divisyon na nakatuon sa paglalapat ng artificial intelligence at mathematical modeling sa mga social problems. Mga problema tulad ng educational inequality, healthcare accessibility, at economic development sa mga marginalized na komunidad. Malinaw ang pagkasabik ni Budi habang binabalangkas niya ang kanyang pananaw. Mayroon kang isang bagay na karamihan sa mga brilliant mathematicians ay walang roon. Naiintindihan mo ang theoretical aspect ng problem solving at ang mga real-world challenges na kinakaharap ng mga taong nangangailangan ng mga solusyon. Ang kombinasyong iyon ay napakabihira at napakahalaga. Naramdaman ni Fahar ang pagkabigla sa lawak ng ipinapanukala ni Budi. Sir Budi, tunog kahanga-hanga po iyan, ngunit 16 pa lang po ako. Marami pa po akong kailangang matutunan bago ako makapag-ambag sa isang bagay na kasing halaga niyan. Eksakto, sagot ni Budi. Iyan ang dahilan kung bakit gusto kong suportahan ang iyong edukasyon at pag-unlad sa susunod na ilang taon. Ang Santoso Foundation ang sasagot sa lahat ng iyong gastos sa edukasyon, undergraduate, postgraduate, anumang antas ng pag-aaral na gusto mong tahakin, kapalit ng iyong pangako na sa huli ay ilalapat mo ang iyong mga kasanayan para sa kapakinabangan ng mga komunidad na tulad ng pinagmulan mo. Napagtanto ni Fahar na nag-aalok si Budi ng isang bagay na mas makabuluhan kaysa sa simpleng pinansyal na suporta. Siya ay nag-aalok ng isang partnership na maaaring magbigay daan kay Fahar na makamit ang kanyang mga pangarap habang nananatiling konektado sa kanyang mga halaga at komunidad. Ang ikatlo at huling araw ng math competition ay nagtatampok ng mga individual na presentasyon kung saan ang bawat kalahok ay kailangang lumutas ng isang komplikadong open-ended math problem at ipresenta ang kanilang solusyon sa isang panel ng mga hurado. Ang problemang itinalaga kay Fahar ay kinabibilangan ng pagbuo ng isang mathematical model para mahulaan at maiwasan ang pagkalat ng nakakahawang sakit sa mga siksikang urban areas, isang hamon na nangailangan sa kanya na isama ang epidemiology, statistics, network theory, at public health policy. Habang nagtatrabaho si Fahar sa kanyang solusyon, ginamit niya ang bawat aspeto ng kanyang background at karanasan. Iniisip niya ang mga siksikang kondisyon sa kanyang Maynila neighborhood, ang mga hamon sa healthcare na kinakaharap ng kanyang pamilya, at ang mga math principles na kanyang natutunan sa pamamagitan ng taon ng self-study. Ang presentasyon ni Fahar ay tumagal ng 20 minuto
at kinabibilangan ng mga math concepts na magiging mapaghamon para sa mga postgraduate students. Ngunit ipinahayag niya ito ng may kumpiyansa at kalinawan ng isang taong tunay na nakakaunawa sa mga teoretikal at praktikal na implikasyon ng kanyang trabaho. Ginoong Fahar, ang iyong solusyon ay nagpapakita hindi lamang ng advanced mathematical thinking, kundi pati na rin ng sopistikadong pag-unawa sa mga real-world applications, sabi ni Dr. Ayulestari, isa sa mga hurado ng kompetisyon. Maaari mo bang sabihin sa amin kung paano mo binuo ang diskarte na ito? Ma'am, lumaki po ako sa isang komunidad kung saan limitado ang access sa healthcare at ang siksikang populasyon ay lumilikha ng mga natatanging hamon, sagot ni Fahar. Nilapitan ko po ang problemang ito sa pamamagitan ng pag-iisip kung paano ang mathematical models ay talagang makakatulong sa mga tao sa mga sitwasyong nasaksihan ko ng direkta. Nagpalitan ng tingin ang mga hurado ng may pagkamangha habang napagtanto nila na ang background ni Fahar ay nagbigay sa kanya ng mga insight na hindi kayang gayahin ng purong akademikong pagsasanay. Nang tapusin ni Fahar ang kanyang presentasyon, naramdaman niya ang katiyakan na nag-perform siya sa kanyang pinakamataas na antas, anuman ang resulta ng kompetisyon. Sa gabing iyon, sa closing ceremony ng kompetisyon, nakaupo si Fahar kasama ang daan-daang iba pang mga kakumpetensya habang inanunsyo ang mga resulta. Sa ikatlong pwesto, kumakatawan sa Germany si Klaus Müller. Sa pangalawang pwesto, kumakatawan sa South Korea si Park Min-jun. Naramdaman ni Fahar ang pagtibok ng kanyang puso habang napagtanto niyang ang kanyang pangalan ay maaaring tawagin susunod o maaaring hindi man, at ang nagwagi sa ika-47 taunang International Math Competition Championship ay kumakatawan sa Pilipinas, si Fahar mula sa South Jakarta. Sumabog ang auditorium sa palakpak habang naglakad si Fahar patungo sa entablado, tulala. Halos hindi makapaniwala na ang kanyang mga pangarap ay nagkatotoo. Ibinigay ni Dr. Sari Wijaya ang championship trophy sa kanya at isang sertipiko na nagtitiyak ng full scholarship sa isang premier university kasama ang living expenses at research opportunities. Fahar, ang iyong trabaho sa nakalipas na 3 araw ay pambihira, inanunsyo ni Dr. Sari sa audience. Ngunit ang pinakakahanga-hanga sa aming mga hurado ay ang iyong kakayahang maglapat ng advanced math concepts upang lutasin ang mga real-world problems na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Habang nakatayo si Fahar sa entablado, hawak ang kanyang tropeo, nakita niya ang audience at nakita si Budi Santoso na masiglang pumapalakpak habang hawak si Aisha, na maliit na pumapalakpak na tila nauunawaan niya ang kahalagahan ng sandaling ito. Pagkatapos, sa gabing iyon, sa suite ng Hotel Budi, nagdiwang sina Fahar at Budi sa isang tahimik na hapunan habang si Aisha ay naglalaro sa kanyang mga laruan sa malapit. Fahar, kailangan kong sabihin sa iyo na ang panonood sa iyong paglalakbay sa nakalipas na 4 na araw ay isa sa mga pinaka-inspiradong karanasan sa aking buhay, sabi ni Budi. Itinaas ang kanyang baso ng sariwang fruit juice sa isang toast. Sir Budi, hindi ko po kayang simulan ang pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin, sagot ni Fahar. Ang kompetisyon ay simula pa lamang. Ang tunay na pagkakataon ay ang inyong inalok sa akin para sa hinaharap. Ngumiti si Budi habang pinapanood si Aisha na naabot si Fahar. Malinaw na nabuo ang isang koneksyon sa binatilyong nagbigay sa kanya ng napakalaking kaginhawahan. Fahar, sa tingin ko, pareho tayong nakahanap ng isang mahalagang bagay sa biyaheng ito. Nahanap mo na ang iyong mga kakayahan ay maaaring magdala sa iyo saan man sa mundo. At natutunan ko na ang mentoring ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mga oportunidad. Ito ay tungkol sa pagkilala sa potensyal na naroroon na at pagtulong dito na umunlad. Itinaas ni Fahar si Aisha na maligayang dumadaldal at hinawakan ang kanyang daliri gamit ang kanyang maliliit na kamay. Alam niyo po ang nakakatuwa, sabi ni Fahar, tumitingin kay Aisha. Nagsimula po lahat ito dahil tinulungan ko pong pakalmahin
ang isang umiiyak na sanggol sa eroplano. Hindi ko po kailanman mahuhulaan na ang isang simpleng gawa ng kabaitan ay hahantong sa lahat ng ito. Tumango si Budi nang nag-iisip. Iyan ang bagay tungkol sa buhay. Hindi mo kailanman alam kung kailan ang paggawa ng tamang bagay ay magbubukas ng mga pinto na hindi mo kailanman naisip na naroon. Habang naghahanda sila para sa kanilang paglipad pabalik sa Pilipinas kinabukasan, alam ni Fahar at Budi na ang kanilang mga buhay ay permanenteng nabago ng kanilang hindi inaasahang pagtatagpo. Nakakuha si Fahar ng higit pa sa isang math competition. Nakahanap siya ng isang mentor, isang hinaharap na karera, at patunay na ang kanyang mga pangarap ay maaaring magkatotoo sa pamamagitan ng sipag at determinasyon. Nakakuha si Budi ng higit pa sa isang mahusay na babysitter para kay Aisha. Nakahanap siya ng isang batang, henyo na partner na makakatulong sa kanya na bumuo ng isang pamana gamit ang kanyang business success upang lutasin ang mga mahalagang social problems. Ngunit higit sa lahat, pareho silang natutunan na minsan ang mga pinaka-life-changing opportunities ay nagmumula sa simpleng desisyon na tulungan ang nangangailangan kahit na walang malinaw na makukuha mula rito. Habang lumilipad ang kanilang eroplano mula sa Singapore pabalik sa ibayo ng South China Sea, tumingin si Fahar sa labas ng bintana sa lungsod na nagpabago sa kanyang buhay at ngumiti. Ang batang lalaki mula sa South Jakarta na gumawa ng hindi kapani-paniwala sa pamamagitan ng pagpapakalma sa umiiyak na sanggol ng bilyonaryo ay natuklasan na ang pinakahindi kapani-paniwala sa lahat ay kung gaano kalayo. Ang kayang dalhin siya ng isang gawa ng awa. Ang iyak ay humupa, ang kompetisyon ay napanalunan, at ang kinabukasan ay nakalatag sa harap na puno ng mga posibilidad na hindi kailanman naglakas loob na isipin ni Fahar. Ngunit hindi niya malilimutan na ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng desisyon na tumulong kapag ang tulong ang pinakakailangan.